The Sandigan Bayan 6th Division has begun trial of resigned lawmaker Zaldico and 15 of his co-accused. And that's over the alleged substandard 289 million peso flood control project in Nauhan, Oriental, Mindoro. And for details, let's bring in our mobile journalist, Arles de Los Santos. Arles, okay, blah blah blah, Nauhan, 289, Sandigan Bayan. Pero mahalagang balita dito, yung estudyante na fine. Oo, naminultahan dahil yung telepono niya ayaw tumigil sa karing. Sino ba tong law student na to? At ano yung ringtone niya? Lord, actually, hindi lamang siya yung paulit-ulit na nag-ring yung telepono kanina habang nagsisimula nga yung trial, no, kaugnay dito sa kasong malversation ni resigned Congressman Zaldico. Meron pang ibang mga kasama doon sa pagdilig na nag-ring din yung kanilang mga cellphone. Pero itong estudyante kasi nito, hindi lamang isang beses na nag-ring o tumunog habang nagpapatuloy ang pagdilig, no, parang 2 ata or 3 beses dahilan nga para pagmultahin ito ng korte. Pero parang may student discount. Originally kasi nasa 1,000 pesos dapat yung multa pero parang 200 lang yung nakuha nating informasyon na binayaran nitong estudyante. Mahigpit kasi na paalala, Lord, kapag mayroong mga pagdinig sa loob ng mga korte ay dapat silent ang ating mga telepono dahil maaari itong makadistract doon nga sa pagdinig o paglilitis na isinasagawa. No? Particular kasi kanina, Lord at Denise, ay sinagawa nga yung cross-examination doon kay Engineer Edilu Tejido, no? Na provincial engineer sa Mindoro na kung saan nga tinanong siya ng depensa ng ilang mga teknikal na mga katanungan. No? So may time doon na habang tinatanong siya ay nag-ring yung kanyang telepono at may isa pa nga doon sa may gilid naman, matandang lalaki naman ito, no? Though hindi naman siya pinagmulta later on ng Sandigan Bayan. Hindi siya pinagmulta dahil magandang lalaki lang siya? Nako. Hindi naman, Lord. Siguro once lang kasi, once lang, and then after nun lumabas siya to silent the phone and pick it up. Pero yung estudyante lang ang namultahan, yung iba hindi. I think after the reminder na kasi to no, Arles, tama ba? Yes, Denise. Kasi paulit-ulit talaga na nag-ring yung kanyang telepono and nakaka-distract talaga. Kasi particular kanina doon sa kaso nito ni resigned Congressman Zaldico ay pinag-usapan na yung validity nga no, ng inspeksyon na ginawa doon sa 289 million pesos na flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Ayon doon sa depensa, tinanong ng depensa, no, at least doon kay Tejido, kung yung karanasan nito at expertise nito no, na sumuri ng mga structure designs ng mga flood control projects. Aminado si Tejido na hindi ito yung kanyang expertise dahil siya isang civil engineer, no? Pero meron daw siyang kaalaman doon sa iba pang mga istruktura at iba pang mga materyales na ginagamit sa mga flood control structures. Dahilan para nga masabi na substandard ito dahil yung supposedly 12 meters na haba ng mga bakal at yung excavation mismo ay nasa 3 meters lamang. No? So doon pa lamang kahit si Secretary Vince Dizon nung inspeksyonin ito ay talaga silang napasabi na substandard nga ito. Siyam dito ay mga empleyado ng DPWH Mimaropa. Tama ba, Arles? Yes, Lord. At doon sila kanina, yung kanilang mga council lamang yung nagsalita. Of course, hindi pa sila nagkaroon ng pagkakataon na ipahayag pa yung iba kanilang mga posisyon. Pero tapos na yung kanilang bail hearing sa mga nagdaan na linggo, no, dahilan nga para magsimula na yung main trial kaugnay dito sa kaso na ito. Still, no show pa din sa resigned Congressman Zaldico. Tinignan natin yung kanyang pangalan doon sa record ng 6th Division ng Sandigan Bayan. Blanco pa rin yung kanyang counsel kung sino nga ba yung kakatawan sa kanya at nakalagay doon na at large pa rin nga itong Siko kung saan matatandaan natin 2 linggo nang nakalilipas idineklara na nga ng Sandigan Bayan 6th Division na pugante na Siko o nagtatago sa batas. Meron pang ibang mga personalidad, Lord, nakaugnay pa din dito sa Mimaropa DPWH, no, na itong flood control projects pa rin na nanatiling at large. Sa bilang natin parang nasa 6 pa ng mga personalidad ito because in total 16 na mga akusado ang naharap sa malversation case kaugnay ng project na ito worth 289 million pesos. Arles, nais ko pa sana magtanong pero si Direk ay pinipigilan ang aking karapatan sa malayang pagtatanong at pamamahayag. So magpapasalamat na lang kami. Keep your phone silent. Ang ating mobile journal, Arles de Los Santos. Thank you, Arles.